My name is Krizen, aka Ngaspi. Isang artist din dito sa Bay Area. And also one of the kuya na nagpo-promote ng mga young artists dito, inspiring artists dito sa Bay. Also, I own a clothing line, Hustle and Provide, music, and also Hustle and Provide clothing and also patterns dito sa Bay. And yeah, that's me. Simple lang, di ba? So, bago ako naging artist, I'm a fan. Big fan of hip-hop. Talagang bata pa lang nakikinig na ako ng hip-hop music. Nailab ako sa rap. Yan na talaga pinapakinggan ko. I mean, I'm alternative. Iba-iba, halo-halo ako. Pero hip-hop talaga, I'm a big fan. So, that's me before I become an artist. My biggest influence is growing up, nag-start ako makinig ng Andrew E. Fan of Andrew E. And then Trap, Picasso, Crazy Kyle, Tagalog, tsaka yung mga rapper sa atin na English. And then also fan ako ng Puff Daddy. That time was Puff Daddy, hindi pa Didi ha. Iba pa, Puff Daddy pa talaga. Talagang sa school, they call me Pop Daddy talaga. But once they play the music ng I'll Be Missing You, sumasayaw na ako. So, I can say Pop Daddy talaga and Ando E. Yeah. So one pinaka-memorable moments ko is nung na-meet ko yung mga idol ko, yung mga I look up sa hip-hop scene like Trap, Crazy Kyle, Picasso. Kasi before, I used to just watch them sa TV. Sa MTV, sa Channel B, sa Pinas. Dati, I remember a story na sinabi ko kay Picasso. Nakita ko siya sa Mega Mall. Sinundan ko siya kasi I'm a fan. So, hindi ko alam paano siya approach. Sinundan ko lang siya. The whole time na nagsha-shopping siya, nakatingin lang ako. I'm a fan talaga. But now, nakakasama na namin siya dito sa Bay. Nakakasama ko na siya, nakakausap ko siya. And also, Trap. Nakakahangout na namin siya. Isa sa mga close friends namin dito sa Bay. Sa mga close friends na malapit sa akin sa puso. So, yun ang mga naging influence sa akin na ngayon nakakasama ko na. So may mga time talaga na darating sa buhay natin na gusto natin i-give up yung hobbies natin, like my music. Kasi minsan sa Amerika ang hirap ng buhay, man, it's time managing. So minsan may mga time na gusto kong huminto, mag-focus na lang sa work o mag-aaral, mag-school, but then nasa dugo ko na kasi talaga it's in my blood. So every time I listen to rap music, especially Tagalog, talagang gusto ko pa I can't stop. But then on the other side, I want to kasi that's the time. But then I met this young inspiring artist dito sa amin sa lugar na to, sa Bay. Sila rin yung nagbigay sa akin motivation na, you know what, I could be the kuya and push the movement, makatulong sa ginagawa ng mga to, malayo sila sa mga kaguluhan, which is sometimes it's hard, but that's inspired me not to quit. I always look at the youngins na i-push sila and then they inspire me to keep going din naman. So, yun ang mga naisip ko na mag-quit, but then I was like, man, you know what? May mga youngins na nakatingin sa akin, they inspire me, then I just keep going. That's why right now I'm still here, di ba? Ang pinaka-personal na track na hindi ko makakalimutan is The Mandaluyong Represent. Kasi until now, sa Mandaluyong, which is my city, doon ako pinanganak at lumaki. Ang tagal na ng track na yun, they still keep playing. Lalo na yung pag may mga halalan, and sometimes mga piyesta, they play it. Mandaluyong Represent, sino ka? And then I was like, Ngaspi, shout out kay B12, God's Plan. Sila yung mga kasama ko doon. Yun ang nagtatak sa lugar ko sa Mandaluyong na pinilay nila sa jeep.
nilagay nila sa mga pirated CDs. So until now, naririnig pa rin, and then natatag pa rin ako sa Facebook. Nakaka-touch kasi nung time na yun, iba pa yung flow ko, iba pa yung lyrics ko, the way my delivery is different. Tsaka pero they still remember who am I. Kaya yun ang isa sa mga favorite na track ko, which is the Mandaluyong Represent. And I dedicate that sa aking lugar, syempre. Mandaluyong. So, ang gusto kong maramdaman nila is, kasi ngayon, ang style ko ngayon is more like hustle, motivational music. I call it motivational music. So, ang gusto ko sa kanila, ma-motivate sila sa gusto nilang gawin. Katulad ko, if you know my story, dumating din sa point na wala ako, nawala kami ni mommy. Shout out to my mom. Dumating din kami sa, we hit rock bottom dito sa America, but then hindi ako sumuko. Si mommy, especially my mom, she's my inspiration sa Hustle and Provide. Hindi siya sumuko. Nagtuloy-tuloy kami. Nagsikap kami, and then now okay kami. I won't say we're that, but blessed kami, syempre. So every time you hear my music, more like motivational music. So ako, I want you guys to get motivated na pag may gusto kayo, walang imposible. You can get it. But you gotta work for it, you know? Hindi naman ganun, bigla na lang darating yun, bigla na mahulog sa langit. Hustle and provide nga, di ba? You gotta hustle and to provide for yourself sa mga needs mo and for the family, di ba? So, yun ang gusto kong parating sa inyo when you listen to Krizen or Hustle and Provide, motivational music. So, abangan nyo, marami pa kaming darating. Yeah. Ang mensahe ko sa mga sumusuporta, dumating na sa point na I enjoy what I do. That's why isa sa dahilan ba't hindi ako nagki-quit. Sabi ko nga sa mga nakakausap ko, once you enjoy what you do, it doesn't matter kung sumikat ka o hindi, nag-enjoy ka, doon pa lang panalo ka na. You already reached the goal kasi may balik o wala, you enjoy. Yun ang balik mo na natutuwa ka, nag-enjoy ka sa craft mo, sa mga work mo. Enjoy, man. Enjoy. And don't stress. It's part of process, di ba? Kaya lagi sinabi, enjoy mo lang, enjoy mo. Pag nag-enjoy ka, hindi mo maisip mag-quit. Part na yun ng madapa ka or walang nakikinig sa'yo. Like example, like music, it's okay. Just enjoy. Some people, kahit na wala nakikinig sa nila, they enjoy. It's fine. Kahit wala nakikinig, but they enjoy the process. They enjoy making music. Tuloy-tuloy lang. So, yun ang isa sa mga papayo ko sa inyo. Enjoy and tuloy-tuloy lang, man. Thank you sa inyo, Zeno and Marion sa California team. Maraming salamat sa ginagawa niyo sa community. Napakalaking tulong na to, lalo na you guys giving time. And instead of spending time with your family, andito kayo sa amin. Binibigyan nyo kami for the love talaga. I'm a big fan of you guys kasi I do this too. I give my time sa mga gusto mag-rap, mga inspiring, and you guys, sinutulungan nyo kami. So, andito lang ang kuya. You guys need one text away, di ba? So, wish ko sa inyo more blessing to you guys and your family para marami pa kayong matulungan, especially sa movement dito sa Bay. Imagine Tagalog rap in English, pinagsasama nyo. Me as a kuya, mga panahon namin, that was a tough move. Pero kayo, you guys already doing it. So, andito ako, nakasupport ng kuya and Hustle and Provide team. And syempre, ang buong Bay Area, Tagalog rap, andito lang kami, nakasupport sa inyo. So, good job, guys.